Mga kapuso, lumabas na po ng kanyang kwarto sa Senado si Senador Laila De Lima at anumang oras ngayon ay nakatakda siyang magbigay ng pahayag sa media. Kahapon sinabi rin niya na voluntaryo siyang susuko sa mga otoridad matapos ngang mag-issue ng warrant of arrest ang Muntinlupa RTC Branch 204. Panoorin po natin ito. Baba, camera pare. Nananalig po ako sa mahal na Diyos na malalampasan ko rin po lahat na ito. Nasa bandang huli, Baba yung mic ko. lalabas po ang katotohanan at makakamit ko po ang justisya. Katulad po ng palagi kong sinasabi, inuulit po ko ngayon, inosente po ako. Wala pong katotohanan, pawang kasinungalingan ang mga pinaparatang po nila sa akin na ako ay di umano ay nakinabang sa droga, di umano tumanggap sa drug money, di umano ay nag-cuddle o nag-protect ng mga drug convicts. Pawang po, kasinungalingan, yan. Lalabas po ang katotohanan sa tamang panahon. Kung sa tingin po nila ay mapapatahimik po nila ako, kung sa tingin po nila ay hindi na po ako lalaban dun sa mga pinaglalaban ko, lalo na sa katotohanan, sa katarungan, laban sa mga araw-araw na pagpatay at mga iba pa na mga panggigipit, panliliil, itong Regimen Duterte. Karangalan ko po na ako'y makulong dahil sa mga pinaglalaban ko po. Pagdasal nyo lang po ako. Senator, what is your message to President Duterte? Tara na, kababa na tayo. Mga kapuso, narinig po natin kani-kanina lamang ang naging pahayag ni Senador Laila De Lima matapos niyang lumabas sa kanyang kwarto. Buong magdamag po siya na nanatili sa kanyang kwarto sa loob po ng Senado dahil nga po sa kanya pinapakiusap na huwag siyang hulihin sa magdamag, huwag siyang hulihin ng mga otoridad kagabi. Bagkus ay hintayin ngayong umaga kung kailan siya voluntaryong susuko. Sa maikling pahayag po ni Senador Laila De Lima sa media dyan po sa Senado, iginiit ni Senador Laila De Lima na inosente siya, na pawang kasinungalingan lamang ang mga paratang na ipinupukol sa kanya na siya'y nakinabang di umano sa drug money at nag-cuddle o pumrotekta sa mga drug personalities. Sinabi po ni Senador Laila De Lima na lalabas ang katotohanan sa tamang panahon at kung sa tingin daw ng iba, lalo na ng mga nanggigipit sa kanya at mga kalaban niya sa politika na mapapatahimik siya ay hindi po ito mangyayari ayon kay Senador Laila De Lima. Ayon pa kay De Lima, karangalan daw niyang makulong para sa kanyang mga ipinaglalaban. Hiniling lamang niya ang dasal ng publiko para manatili siyang ligtas sa kanyang pagpunta, voluntaryong pag-surrender sa mga otoridad. Matatandaan po natin na kahapon ay inilabas na po ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ang warrant of arrest para kay Laila De Lima. Kasama rin po ang iba pang mga personalidad, si Ronnie Dayan, ang kanyang dating bodyguard at nakarelasyon, at NBI officer na si Ragos. At kahapon po ay nagtungo si Senador Laila De Lima sa kanyang tahanan para makasama ang kanyang pamilya. Pero sa kabila ng kanyang pakiusap ay itinuloy pa rin ng CIDG NCR operatives ang pagsisilbi ng
warrant of arrest pero hindi po siya inabutan sa kanyang tahanan at pumunta po siya sa Senado. Ngayon po ay voluntaryo na pong sumuko itong si Senador Laila De Lima. At yan po ang ating Yan po ang napapanood po natin, ang nakita lamang, ang naging pahayag po ni Senator Laila De Lima kanina lamang. Samantala, live nakuha po yan sa Senado. Nakababa na po ng Senate grounds itong si Senator Laila De Lima, kasama po ang Senate Sergeant at Arms na si Balahadia. Napapanood po natin, nakikita natin, napapalabas na nga po ng gusali ng Senado, si Senador Laila De Lima. Kasama po niya ang Senate Sergeant at Arms na siya pong sumundo kay Senador Laila De Lima mismo sa kanyang kwarto. Voluntaryo pong sumusuko itong si Senador Laila De Lima dahil ayaw na po niya na siya arestuhin pa, kaya mahinahon po siyang sumasama sa mga authorities. Makikita rin po natin na bukod po dun sa mga operatives na pawang mga lalaki, meron din pong kasamang dalawang babae na kasamang mag-e-escort kay Senador Laila De Lima. Dalawang babaeng pulis na mag-e-escort kay Senador Laila De Lima, no? Magmula dyan sa Senado patungo sa Camp Crame. Mga kapuso, ang ilan po sa mga senaryo na inaasahan natin kapag dumating na po sa Camp Crame. Nakita po natin, no, sumama po si Senate Sergeant at Arms Balahadia, kasama rin po ng mga pulis sa pag-escort kay Senador Laila De Lima. Ang ilan po sa mga inaasahan po natin mangyayari kapag dinala na po siya sa Camp Crame ay dadalhin po siya sa CIDG, sa tanggapan ng CIDG NCR para po doon ay sumailalim sa booking process. Kasama na po yan yung fingerprinting, mugshots, medical, para malaman kung maganda po at maayos ang kanyang kalagayan. Kung sakasakali po, inaasahan na sa PNP Custodial Center i-detain si Senador Laila De Lima. Sa punto pong ito ay nakita na po natin na nakaalis na po ng Senate compound ang convoy ng PNP CIDG NCR operatives na siyang nag-escort po kay Senator Laila De Lima papuntang Camp Crame. Kasama po dyan ang ilang mga sasakyan, Mahindra, 3 Mahindra po yan ng pulis, ang poster kung saan naroroon din yung mga pulis na mag-escort kay Senator Laila De Lima. Sa punto pong ito, tawagin natin si Von Aquino na naririyan mismo sa Senado para magbigay po sa atin ng karagdagang detalye sa nangyari dyan sa Senate. Von? Yes, Maris. Von, saan sumakay si Senador Laila De Lima? At nagkakagalo nga kanina doon sa basement kung saan nga lumabas si Senador Laila De Lima. At pagsakay niya doon sa coaster, umandar na rin yung kanyang convoy. At ngayon nga, palabas pa lamang kami dito nga Senate compound. Medyo mabagal ang dalo yung mga sasakyan, Maris, dahil napakarami rin mga kasama tayo sa media na naka-convoy ngayon dito nga sa coaster kung saan lulan si Senador Laila De Lima. At ayon kay General Balahadia, posibleng sa PNP Custodial Center, idiretso itong si Senador Laila De Lima. No? At sa ngayon, Maris, nakalabas na tayo sa Senate compound at sinusundan nga natin itong convoy na lulan itong si Senador Laila De Lima. Maris? Alright. So, Von, ang impormasyon kasi na ibinibigay, mukhang sasailalim pa siya ng booking process sa CIDG. So, mukhang hindi na ito mangyayari. Bagkos ay idediretso na siya sa PNP Custodial Center pagdating sa Camp Crame. Von? Maris, base doon sa impormasyon natin from General Balahadia, dadaan pa siya sa mga proseso doon sa CIDG at doon na nga siya sa PNP Custodial Center na rin dadalhin. Alright, so yung impormasyon na binigay din natin kanina ay most likely yun yung mangyayari. Von, nakita natin kasama mismo si retired General Jose Balahadia, no, na nag-escort kay Senator Laila De Lima. Meron pa bang mga ibang mga tauhan mula sa Senate Sergeant at Arms na kasama si De Lima sa pagpunta sa Camp Crame?
Alright, naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Von Aquino. Susubukan po nating balikan siya. Gaya po ng binanggit ni Von Aquino, kasama po si Senador Laila de Lima po ay sumakay sa coaster ng PNP-CIDG at kasama po yon doon sa convoy. May mga iba pang mga police mobile, yung mga Mahindra at mga Hagad. At meron din po tayong mga nakita na iba pang mga private vehicles na sumunod. At kasama rin po yung mga media na nag-convoy kay Senador Laila de Lima sa paghahatid po sa kanya mula dyan sa Senate papunta po sa Camp Crame. Mahinahon pong at voluntaryong sumuko po si Senador Laila de Lima gaya nga po ng kanyang ipinangako kahapon. Hiniling lamang po niya na wag na siyang arestuhin kagabi at natupad naman po yan. At gaya po ng sinabi niya, voluntaryo siyang susuko at tutungo sa Camp Crame. Kasama po yung mga operatiba ng CIDG NCR kung saan po doon siya sasailalim sa booking process. At pagkatapos po noon ay naroon na po yung mga fingerprinting at mugshots, yung pagme-medical, at pagkatapos po noon inaasahan dadalhin siya sa PNP Custodial Center. Matatandaan po natin na mismo si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ay nagsuggest dati na sa PNP Custodial Center siya dalhin dahil isa po ito sa pinakaligtas na kulungan sa buong bansa. Samantala mga kapuso, buo naman po ang suporta kay Senador Laila de Lima ng kanyang mga kapartido. Nang mailabas ang utos ng korte, isa-isa siyang pinuntahan ng mga kasamahan sa Liberal Party na sina Senador Kiko Pangilinan, Franklin Drilon, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Naniniwala raw silang ginigipit lang ng Administrasyong Duterte si de Lima dahil sa pagpuna nito sa mga paglabag umano ng Pangulo sa karapatang pantao. Giit ng LP ang Sandigan Bayan at hindi ang Regional Trial Court ang may jurisdiksyon sa kaso. Natatakot din daw sila para sa buhay at seguridad ng senadora matapos na nangyari kina Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. at Korean businessman na si Jiik Ju na pinaslang sa loob ng mga pasilidad na kontrolado ng mga pulis. Malinaw daw na ang pagpapaaresto kay de Lima ay isa lamang political vendetta. Ayon din mismo kay de Lima, siya raw ang kauna-unahang political prisoner sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero giit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ang kaso ni de Lima ay kaugnay ng iligal na droga at hindi ito politikal. Nakikita po natin ang live na kuha ng convoy po ng PNP CIDG NCR na siya pong nag-escort at kasama ni Senador Laila de Lima mula po sa Senado. Papunta po yan sa Camp Crame kung saan po inaasahang sasailalim po siya sa booking process at kung saan din siya nakatakdang i-detain. Meron pong impormasyon na posibleng sa detention cell ni Senador Enrile siya ikulong, pero meron din pong mga impormasyon na merong sariling female detention cell kung saan dapat nakakulong ang mga kababaihan at yun ang ating aabangan po kapag nakarating na sila sa Camp Crame. At titingnan din po natin ang mga developments na yan sa paglipas ng araw. At yan po mga kapuso ang ating live coverage. Tumutok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras alam mo. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.